decongestant para tanggal ang baradong ilong at pain reliever para tanggal ang sakit na dulot nito. Mag-double action Sinotab. Low energy, poor digestion, Apaton Wellness 60 Plus. Easy to digest, balanced nutrition with a unique energy complex, specially formulated for adults over 60. Apaton Wellness 60 Plus. Kasama niyo ang unang hirit at Apaton Wellness 60 Plus sa pag-iingat sa inyong kalusugan. Ang mga unang balita sa umagang ito. Kahit hindi na inaasahang magla-landfall sa Pilipinas, bagyong Chedeng paigtingin pa rin ang ilang weather system na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil sa bagyong Chedeng, isa patay matapos malunod sa Catanduanes at isa pa nawawala sa Camarines Norte ayon sa NDRRMC. Abogado ng pamilya ang Patua na akusado sa Maguindanao Massacre. Mariing pinabulaanan ng alegasyon ni Maguindanao Governor Toto Mangudadato na nakakatanggap ng VIP treatment ang kanyang mga kliyente. Isang kasalukuyang board member at isang dating board member ng GSIS sinampahan ng reklamong tax evasion ng BIR. Isang preso na tagpo ang patay sa loob ng bilibid. Sa China, 2 taong gulang na babae na iligtas matapos mawala ng ilang araw sa disyerto. At Lindsay Lohan, sinimula na ang kanyang house arrest kaugnay sa kasong pagnanakaw ng alahas. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bagyong Chedeng lumakas habang patuloy na kumikilos palabas ng bansa ayon sa Pag-asa sa Batanes Group of Islands na nakataas po yung public storm warning signal number 2. Habang signal number 1 naman sa Cagayan, Calayan at Babuyang Group of Islands, Isabela, Quirino, Aurora, Northern Quezon at Pulilio Island. Huling namataan si Chedeng sa layong 250 kilometro silangan ng Tuguegarao City. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 195 kilometro kada oras at bugso na umaabot po sa 230 kilometro bawat oras. Kumikilos si Chedeng sa bilis na 19 na kilometro kada oras sa direksyong Hilagang Kanluran. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi magbabago ang kilos ay inaasang lalabas na ng bansa ang bagyong Chedeng sa linggo ng umaga at tatahakin ang direksyon ng Okinawa, Japan. Kaugnay magumantay sa bagyong Chedeng, makakusap natin live si Pag-asa Senior Weather Forecaster Mario Palafox. Mario, good morning. Good morning, Igan. So, ano direksyon niya? Tuloy-tuloy na itong lalabas at hindi na babalik pa sa atin. Pero nasa area of responsibility pa rin natin, Mario? Oo. Opo. Nasa area of responsibility pa po natin itong si Chedeng. Oo. At sa linggo nga po ng madaling araw ay inaasang makakalabas na po ng ating area of responsibility. So, malaking tulong yung sinasabi yung pressure doon sa may norte. Tama ba yun? Yung ridge of high pressure ba yun? Po, yung ridge of high pressure area na binabantayan po natin doon sa norte ng Chedeng ay umusad na po o gumalaw na po. Kaya nakakuha na po ng tatahaking landas tong si Chedeng, paakyat. Yung habagat, kamusta naman? Kung makikita po natin doon sa satellite picture natin ay may mga kaulapan po dito sa Timog Kanluran po ng Metro Manila. Yung satellite, pakita natin. Okay, sige, Mario. So dito po sa Timog Kanluran ng Metro Manila, makikita po natin na medyo makapal po yung kaulapan. No? So yun po yung inihigop na mga pag-ulan ni Chedeng. Ito po. Oo. Hindi na babalikan? Higan? Hindi na siya babalik yung naunang direksyon na sinasabi yung Pasamar at Bicol, hindi na siya babalik doon? Hindi na po, hindi na po. Okay. Bukod kay Chedeng, may binabantayan tayong panibago sama ng panahon, Mario? Sa ngayon po ay wala pa po naman tayong nakikita dito sa loob ng ating area of responsibility. Okay. Nagtutugma ba yung data ninyo sa international weather communities? Yung sa atin po kasi ay, dahil po
doon sa kinilos ni Chedeng sa mga naunang araw po ng kanyang pagpasok sa area of responsibility na westward po, ay kaya po yung ating forecast track noon ay pinapatama natin sa kalupaan. Oo, kasi mas nauna daw nag-report yung international weather forecast na hindi natatama. Pero tayo, parang hinahanda pa rin natin, Mario? Tama ba yun? Kasi yung pong mga ibang kagamitan po natin na hindi naman po ginagamit ng ibang Met Agency ay nagpapakita po na may posibilidad nga po na tumama sa kalupaan. So mas ano yung mga gamit nating pasilidad, mas detalyado? Opo, kasi gumagamit po tayo ng mga ibang instrumento nga tulad po ng radar. Oo. Yung mga upper air sounding po natin. Kaya nga sabi ko pasalamat tayo sa Panginoon, nag-ibang direksyon. Opo. At salamat din sa Pag-asa at nabibigyan nyo kami ng impormasyon. So anong weather ngayon sa Metro Manila ngayong araw, Mario? Ang Metro Manila po ay makakaranas po ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Meron pa rin. Hanggang kailan ito? Sa forecast po natin ay Sa weekend, tuloy-tuloy po to hanggang sa sa makaalis po tong si Chedeng. yung lalabang ko ba sa weekend, masasampay ko? Pag nagpatuloy po sa kanyang pagtakbo tong si Chedeng doon sa kanyang direksyon ngayon, ay baka hindi pa po. Naku naman. Uulanin pa rin po tayo. Makukulo, ang baho ng amoy nun Okay. Okay, Mario, salamat ha. Wala po nga naman. Mario Palafox, Senior Weather Forecaster po ng Pag-asa. Samantala, isa ang patay habang isa ang nawawala sa paghagupit ng bagyong Chedeng sa Bicol Region. Pinauwi na ang libu-libong residente sa Kamalig, Albay, pero mayroon pa rin nananatili sa mga evacuation center sa ibang bayan. Narito ang report. Maliban sa mahinang ulan, bahagya ng gumanda ang panahon sa Albay. Pero dahil sa dami ng mga residenteng inilikas, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya para makapangarap ng tulong. Sa ngayon, nasa evacuation center pa rin ang mahigit 20,000 residente sa bayan ng Owas, Polanggi, Libon, Ligao at Piuduran. Ang mga libu-libong evacuee naman mula sa Kamalig ay pinauwi na. Sa kabila nito, bawal pa rin maglayag ang mga sasakyang pandagat sa Bicol. Kaya sa Sorsogon, nakapila sa pier ang mga stranded na truck at bus. 10,000 pasahero naghihintay pa ng biyahe. Sa Catanduanes naman, kinumpirma ng NDRRMC na isa na ang patay matapos malunod sa baybayin. Isa naman ang nawawala sa Camarines Norte. Sinamantala naman ng mga otoridad sa Real Quezon ng magandang panahon para magbahay-bahay at balaan ng mga residente, lalo na mga nakatira sa tabi ng bundok at dagat. Pero ang mga mangingisda, bakas ang pagkainit matapos pagbawalang pumalaot. Ganito rin ang sitwasyon ng mga mangingisda sa Aurora, kaya nag-abala na lang sila sa pag-aayos ng lambat. Ang mga magsasaka naman, doble kayod sa pag-ani ng kanilang mga palay. Di bale na raw nakulang pa sa panahon, kaysa masayang ang mga ito sakaling manalasa ng husto ang bagyong Chedeng. Nagsisiguro na rin ang mga taga-Isabela kahit maganda ang panahon doon sa maghapon. Ang mga evacuation center kumpleto sa mga supply ng pagkain at gamot para sa mga lilikas. Nag-imbentaryo na rin ang gamit ang lokal na pamahalaan at nakaantabay na rin ang mga rescue team. Tuloy-tuloy rin ang paghahanda sa bagyo ng mga taga-Apari sa Cagayan. Ang radar station doon ng Pag-asa inaayos na para madaling makakalap ng impormasyon. Ang Nueva Ecija, di man direktang apektado ng bagyo, pilit naman bumabangon sa pinsalang dulot ng buhawi noong Martes na sumira sa ilang bahay at bumuwal sa mga puno. Hindi naman apektado ng bagyong Chedeng ang Mindanao, pero sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao, ilang barangay ang binaha dahil sa walang patid na ulan. Paliwanag ng Pag-asa, dala raw ito ng hanging habagat na umiira sa Visayas at Mindanao. Para sa unang balita, James Velasquez, reporting. Lalawigan ng Isabela nakararanas ng maulan na panahon ngayong araw. Kaya naman ang Philippine Coast Guard pinaghahandaan na ang posibleng maging epekto nito. May live report si Tina Panganiban Perez. Rhea, kung kahapon ay mainit, kadalasan ng panahon dito sa Isabela ay ngayon ramdam na namin ang epekto ng bagyong Chedeng. Kaninang madaling araw ay pabugso-bugso ang ulan dito, lalakas, tapos hihina, biglang aambon, tapos lalakas ulit. At kaninang madaling araw, bandang alas 4, ay dumating dito ang 2 deployable response teams ng Philippine Coast Guard kasamang isang medical team para tumulong sakaling magkaroon ng search and rescue operations dito sa probinsya. Kasama natin si Ensign Joseph Hinete ng Philippine Coast Guard. At sir, ano po ang instructions sa inyo sa ngayon at ano itong mga nakikita natin sa likod natin ngayon?
Sa amin po, instruction sa amin is standby po muna. Ito po yung mga gagamitin namin. Example, kung matumas po yung tubig, magagamit natin panglikas sa ating mga kababayan. Yung medical team po ninyo ay tutulong din sakaling may mga residenteng mangangailangan ng medical na tulong. Tama po ba? Opo. Kasama po sila sa team. So ngayon meron silang 2 rubber boats, merong mga stretcher, water tank sakaling kailangan nilang mag-dive para tumulong sa mga nangangailangan dito. May mga tali for river crossings. So hanggang kailan po kayo mananatili dito, sir? Depende po kung